Okay, so finally nakabalik na ako dito sa Pilipinas. Nanggaling lang kami sa isang inspirational trip sa Beijing. Pinuntahan namin yung ByteDance office, TikTok. Tapos umikot-ikot kami kasama yung Lord. But anyway, nakabalik na kami. Nakaka-recharge. Nakakapagod tsaka nakaka-recharge yung trip. Pinaka na-enjoy ko palagi tuwing every time aalis kami ng bansa yung business trips. Kasi during business trips ang dami ko talaga natututunan. But anyway, ito ang gusto ko ibigay na challenge sa sarili ko for the next coming days. Gagawa ko ng tinatawag natin na 90 days na vlogging tip challenge or whatever tips. Siguro business tips, vlogging tips, motivational tips siguro kung may maisip ako. But anyway, it's all about vlogging tips lang for the next 90 days. Kasi ilalunch na namin yung Okay Po page. Abangan nyo yun. It will be available for public consumption. Anyway, kaya ako nag-share sa inyo ngayon kasi na-realize ko lang na nung binabasa ko rin yung mga comments dun sa share ko the last time tungkol sa vlogging, alam nyo ba, lahat ng bagay pwede mo ikwento. As in kahit saan. So for example, dito ako sa parking lot. As in, yung pagkikwento kasi it's not really the environment. It's your ability to tell stories. At magagawa mo yun kung sanay ka magkwento ng story everyday. Kaya ako, sinatsaga ako talaga, nagpa-vlog ako regularly. Kasi nagkakaroon tayo ng maraming ideas lang on how to basically tell new stories, different stories sa mga bagay na nakikita lang natin sa environment natin. Which for some, it may already be a good enough story para makita sa TikTok. So yun yung gusto ko gawin for the next 90 days. 90 days vlogging tips challenge. Ano yung mga ideas, paano nyo gawin, paano nyo execute. Ano yung mga thoughts, ano yung principles, ano yung mga philosophies behind every action na ginagawa ko sa vlogging. Hopefully makatulong. Hopefully masimulan nyo na yung vlog na gusto nyo gawin for so long. Hopefully madagdagan yung followers nyo. And hopefully ma-convert nyo into money, ma-monetize yung efforts nyo, actions nyo sa TikTok. Kasi ako sa akin personally, ang daming nabigay na benefits ng pagti-TikTok. So papunta na ako sa office. Hindi ako makapunta doon kasi papasok na ako sa elevator. Gusto ko lang tapusin itong vlog na to. So yun lang, happy Monday sa lahat kung napapanood nyo ito na Monday. Nandito na kagad yung Musa Sarge. Good morning, sir. Morning. So finally nakabalik na ako sa office ulit after siguro 2 weeks na umalis kami for China. Andito ka na, nakabalik na. Ito si Ivy. Galing Dubai to, fresh from Dubai. Yes. Ano amoy? Amoy Dubai din. Mabango sila. Amoy na amoy Dubai. So nakabalik na tayo dito sa office. And ito yung improve ka na receiving area. Nandito tayo sa kabilang tower. Nandito tayo ngayon sa second tower. Hello. So medyo nalinis na nila to. Marami lang kailangan palinisin after. Makapalang alikabok. Yun ang makikita nyo. Yun yung mga dapat napapansin agad, mga alikabok. Ayan. Anyway, so ito yung ceiling. May mga fluorescent lighting lang. Hello. So marami pang kailangan ayusin dito. So ito yung i-showcase natin mamaya sa client. Ba naman to? Kasi yung Jais, alam mo kung nasan? Basta makadikit na lang sila. Hindi man lang naglagay ng mas magandang... Alam ko under construction pero hindi reason yon para hindi maging maganda at aesthetically pleasing itsura ng office natin. So dito tayo sa Tower 2, still under construction. Si Joseph andyan? Wala ko, sir. Wala siya. Si Miss Jane nandyan. Sige. Patawag naman si Jaisa. Okay, so puro cover pa ng Manila paper kasi under construction. Yung ceiling inaayos pa, yung mga wiring. Ito yung restroom, inaayos din yung mga LED lighting. Dahil pang inaayos. And then mamaya events place. So dadaan lang tayo very quick dito. Mamaya i-showcase lang to sa kliyente. Na parating.
Ito yung events place. Pag natapos to, dito na gagawin lahat ng sobrang dami nating events. So, sobrang dami nating events dito na gagawin. Inayos na rin nila dyan sa yung mga ano, ceiling lighting. Okay, very nice. Tsaka last time, ang naging issue ko dito, ang baba ng mga pagkabit nila. So ngayon mas pinataas ko, mas maganda na tignan. Same din dun sa mga parang tray, cable tray na ang baba. Pinatanggal ko tsaka pinalinis ko. Ang laki na in-improve. Dati yung mga cable tray dyan ang bababa. So pinataas ko. Parang ang pangit ng feeling. Minsan hindi mo rin ma-predict sa construction yung mga bagay na gusto mo ayusin. Kailangan mo talaga makita on the spot. See, there's this is letter M, and then we want it to be subtle. It could have been easily just one color brown, but we took like different shades, place it here. I don't want to look like I'm in the wrong wrong job. And then this is going to be the restroom, specifically for this events place. I can tell you more about the location, but we can go to the other side. So, and then the hallway, and then there's going to be a coffee bar in the end. Restrooms here in the right side. So for the entire thing, we're even the ones like really renovating everything. Even the restrooms, we're not satisfied when we got it. And now the entire complex, the admin is asking, "Oh, you did a very good job on the hand varnished." Those are hand varnished. So it's not yet done. That's why we have like we just had the lighting tied together with it. This one is a tubular steel, each and every piece, and then the carpenter put some this one in the middle to make the entire artistic. When I was crossing this building from outside, no, I didn't know your office. Your hobby reached.